Yo, good morning. Dito tayo ngayon sa may Teresa. Look at that view. Foggy morning. Alam nyo na, saan tayo pupunta? Uwi tayo ng Laguna. So, I hope you're seeing the nice view in the morning. So, tara, samahan niyo ako. Uwi tayo ng Laguna. Let's go. Maaraw pero may ambon dito. So I hope hindi umuulan doon sa ibang dadaanan natin. Bali, ang plano ko today is uwian lang din. Parang maglalaguna loop lang ako. Yung mismong reason kaya ako uuwi is dadalaw ako sa puntod ng parents ko. Birthday kasi ng tatay ko nung 13th. So hindi ako nakapunta. Kaya ngayon ako dadalaw. Ito, binabagtas natin ngayon yung maingay. Yan, binabagtas natin itong Teresa pababa. Lamig, malamig ngayon, may ambon pa. Kaya ito yung araw, ang ganda oh. Sana nakikita nyo sa camera. So I'm testing out 4K resolution at 20 frames per second. Audio is connected via DJI Mic Mini using Bluetooth or what they call Osmo Audio. So yan. Usually pag dumadaan ako dito, pag umuwi ako, medyo madilim pa. Kasi kadalasan mga 4:30, 5 ako dumadaan dito. Kaya kakunti pa yung mga sasakyan. Pero right now, ito yung parang isa sa pinaka-late na alis ko from bahay na uuwi ako ng Laguna. Oo nga pala, dun sa mga hindi pa familiar dito sa ruta na to, actually dire-diretso lang to eh. So from Ortigas, babagtasin mo lang yung Ortigas Avenue, dire-diretso hanggang makarating ka sa Tikling. Tapos yun, simula ka na ng akyat ng Antipolo. Tapos pagdating sa Antipolo, parang may dalawang dalawang roundabout, parehong kanan lang hanggang makadating ka dito sa diretso papuntang Teresa. Tapos dito kaliwa. Ayan, kaliwa lang. Okay din yung daan dito eh. Pag bandang nandito ka pa sa mga bayan-bayan, medyo marami pa talaga sasakyan. Pero pag narating mo na yung part ng Pililla, yung pag-akyat ng Pililla, yung kakunti na yung mga sasakyan doon. So ayan, dito na tayo sa Teresa proper. Alam ko may palengke dito eh, kaya medyo may traffic din ng konti dito. Gas natin wala pang kalahati. Sobra pa to. Malamang magagas ako na ito pagpabalik na ako ng Manila. So loop yung gagawin ko. Pag uwi doon ako dadaan sa bayan-bayan, Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, Binyan, San Pedro, hanggang makarating na Alabang. Tapos yan, service road na dire-diretso. Siguro mga alas 7
Kasi umalis ako ng bahay mga 6 o'clock. Saktong 6 o'clock ako umalis ng bahay eh. After shift, ginawa ko, nagluto muna ako ng breakfast para doon sa asawa ko at sa mga anak ko. Since walang pasok yung asawa ko, para paggising nila may pagkain na doon. Pero bago ako umalis, gising na yung asawa ko eh. So nabilin ko sa kanya. Di na ako nagdala ng box. Hassle eh. Ginawa ko yung kapote ko at saka shoe cover, tinali ko na lang dito sa ano, doon sa mismong, ang tawag dito, mismong bracket. Saan din siya, meron ako mga pantali na binili dati, yung parang net tsaka isang stretchable na tali. So ayun, secured naman siya para at least kung umulan man, wag naman sana, may kapote tayo, hindi tayo may stranded, makakatuloy pa rin tayo ng biyahe dahil may kapote tayo. Alam po, itong ruta natin na to, marami ding dumadaan dito, yung mga pupuntang Bicol, tawag nila dito backdoor. Ang ginagawa lang nila pagdating ng Pagsanhaan, didiretso sila papuntang Cavinti, tapos yun diretso na yun Lucban, Lucena, hanggang ano na yun, connecting to Bicol na yun, diretso na yun. So ang tutuloy ng mga sasakyan dito, mga jeep, tapos ingat kayo sa ano dito, mga tricycle, maraming tricycle dito, ganyan. Kailangan maingat ka, dahil nagmumotor pag Sabado. May ambon pa rin, umaambon. Pero wala naman tayong worry kasi wala naman naka-expose na port dito sa camera natin. So completely waterproof tayo. Yung weather parang kanta lang ni ano eh, kanta lang ng River Maya eh. Umaaraw, umuulan. Ayan, nasaan na ba tayo? Morong. Dito na tayo sa arko ng Morong. Dami rin nagbabike. So balikan ko na lang kayo mamaya pag medyo maganda na yung view. Wala pa tayong makikita masyado dito eh, kundi ganito, mga gapang. So mamaya update ko kayo bago ako umakyat ng Pinilla. Dito na tayo sa taas, Pinilla. Ayan, kita nyo Laguna de Bay, and then few meters away yung windmills, makikita na natin. So tara, let's go. Ang daming sasakyan ngayon dito, Sabado. Yan, close natin yung visor. Ayan na mga windmills, as you can see guys. Yun, sa kanan. Ayan, sa harapan natin mga windmill.
Dito na tayo sa Pililla, Bugarin. Yan, nalaki ng windmills, di ba? Lamig. Wow, so relaxing. Ang dami nagbabike. Malamang doon sa may mabitak marker, madaming nakatambay doon, mga bikers. So ayan, mga kainan marami din. Ang daming tambay oh. Ito yung viewing deck na ginawa dito. Parang ilang years din inabot bago natapos to. Hindi ko lang sure kung may bayad dito pagpapasok ka. Ganda, di ba? May mga twisties. Billboard ng kandidato. Oh, ano yun? Umuulan? Ayun. Ano to? Uy, ito kasal. Birthday. So ito yung entrance kung gusto niyong pumunta dyan. Ayan, dyan, kaliwa. Kung gusto niyong lumapit sa mismong mga windmill. Tsaka alam ko may mga restaurant na rin doon na kung gusto niyo kumain, pwede rin. Ito, may mga subdivision na rin na dinidevelop para dito Mamaya tigil tayo doon sa paborito kong spot dito. Pinapatag nila ayan gagawing mga subdivisions, residential areas. Yun diba? Yan masyado na matataas yung mga mga damo. Hindi na masyado kita dito pag tumigil. Dito lang ako tumitigil dati So eto dito. Yan, ito yung paborito kong spotan guys, nandito na tayo sa Pililla, sa may windmills. So nagpahinga lang ako ilang minutes. So larga na ulit tayo. Ang dami nagbumotor ngayon, Sabado. So let's go. Thank you Lord, ganda ng panahon. Okay, so babagtasin na natin to Pililla, and then bababa tayo ng Mabitak. So Mabitak is yun yung unang bayan sa Laguna. Ayan lalaki ng windmills, di ba? So next time saka na lang tayo pumunta dyan sa nung mas malapit. Saka natin lapitan mismo yung windmills. For now, doon muna tayo sa mismong lakad natin.
Yan o, dahil nagbabike ko. And kanina nung nagpapahinga ako, ang dami din nagbumotor. So ang dami nag-ride talaga ngayon ngayong Sabado to. Ang ganda kasi ng panahon eh, kaya sinamantala siguro. Ang daming group rides, may mga solo riders. So maybe indication na to na riding season is coming. So we'll see. Napakasarap magmotor talaga dito sa area na to. Hindi ko na maalala kung ilang beses na ako dumaan dito, pero sobrang ganda. Ayan, dito sa may Bugarin area, ayan, marami dito nagbebenta ng baka dito. Ayan, lalo pag weekend parang mas marami yung binibentang baka. Ayan, ito na yung parang sentro yata to ng Bugarin eh. Alam ko may isa pang entrance dito kung gusto mong lumapit sa mga windmills, pero etong entrance na to hindi ko pa na-try. Parang dun lang sa unang entrance ako nakasubok. Ayan, ito magandang area din to. Sana makita nyo sa video para ma-appreciate nyo rin. Ayan, eto may isang magandang overlooking dito, pakita ko sa inyo ha. Paborito ko rin tumigil dito eh. Dito kitang kita mo yung sa baba sa Laguna. So ayan no, ang ganda rin dito sa area na to. Dito tayo sa may pantay. Ayan no, as you can see, ganda, di ba? Ayun, Laguna na 'yon. Laguna Dibay. Tapos ito, hindi ko alam kung anong bundok to. Ayan, ganyan kaganda dito, guys. Sobrang lapit lang sa Metro Manila. 1 to 2 hours, depende kung saan ka manggagaling, mararating mo tong area na to. Pagdating naman sa mga restaurant, marami na rin. Yung kanina nadaanan natin, may mga restaurant doon eh. Kaya malapit na tayo sa Mabitak Marker. Ito na yung palusong. Kanina pala nung nasa may Morong ako, nalaglag yung kapote ko. Buti na lang kamo may isang kapatid na rider na pinubusinahan ako, pinatigil ako. Ayan, ito na yung I Love Mabitak Marker. So we are now officially in Laguna, my home province. Ayan o, tingnan nyo gaano kaganda itong lugar na to, gaano kapayapa, gaano kasarap magmotor dito. Hindi ako nagsasawa at na dumaan dito kasi ang ganda naman, kasi sobrang nakaka-relax. So kung lakad time para umakyat sa norte, ito pwedeng alternative. Sobrang lapit lang sa Metro Manila. Ayan, dami tayong kasabay today. Yung mga previous na uwi ko, hado solo ko eh. Paano kasi maulan usually yung mga uwi ko dati. Hindi kaya ngayon, ang ganda ng panahon, kaya napakadaming bumibiyahe. Ingat lang din, may mga area dito mabuhangin. Pero kung banking at banking lang din naman yung hahanap mo, eh hindi ka mapapahiya dito. Marami, kung sa marami. Ang sarap magmotor. Gasolina naman, depende sa motor mo kung magkano yung magagastos mo eh. Kaya ko, usually pag umuwi ako ng Laguna from Mandaluyong to
Mandaluyong to Victoria. Nagagastos ko lang around around 150, mga ganon. Kasi matipid naman tong motor ko sa gasolina kahit paano. Kahit walwalin mo, ayos pa rin, medyo efficient pa rin. Yun nga lang, hindi siya gaya ng mga modern na motor na naka digital display. Mas madali mo makita yung KPL. So ginagawa ko na lang basihan is pag nagpa full tank ako, hanggang saan ako nakakarating. Kung kailan siya maubos at magpa full tank ako, doon ko na lang siya binabase. Medyo mahirap pag yung may mga computation pa akong manually. Ano lang naman, personal use. So I guess hindi na mahalaga yung mag-compute ako ng mga ganon. Anyways, sana nakikita niyo yung view na nakikita ko ngayon. Ayan, mountainside. Ang lamig dito, guys. Mali pa ako ng jersey na nasuot. Yung jersey na nasuot ko, yung butas-butas, tagusan yung lamig. Siguro ma-appreciate ko na lang tumamaya pag pabalik na ako Manila, since doon ako dadaan sa sa Calamba, and then babagtasin ko yung bawat town. Ganito lang, pababa ng Mabitak town proper, tapos after nun doon na tayo sa may Fami. Oh. Ito na yung area. Siguro dito nasira yung ball race ko dati, kasi madalas dito ako dumadaan. Tapos ang tigas ko pa maghangin ng gulong, kaya siguro yaring kaya nasira yung ball race ko talaga dahil dito. Hindi pa pala ako nag-change oil. Pagbalik ko na lang siguro. Nasa na tayo 8,000 kilometers mula nung galing tayong Baguio. So sana this year madagdagan pa natin ng marami tong mileage ni Mr. White. Sana all ganito ka swabe yung daan. Malapit na tayo sa baba. Chill lang tayo. Ayan, malapit na tayo sa baba. Ayan, kita nyo sa harapan mga palayan. Simula nung nagkamotor ako, never na ako umuwi ng Laguna na nagbus. Laging nakamotor, lalo na pag solo lang ako. Tapos pag yung sasama naman yung family, hinihiram namin yung sasakyan ng father-in-law ko. Ito yung straight na sinasabi ko sa inyo. Pagkatapos na itong straight na to, yung munisipyo. Ito, ang ganda dito. Panay palayan lang makikita mo dito. Ayan, ang ganda, di ba? Dami nagbebenta ng pares sa tabi-tabi. Ayan. Yung nakikita yung bundok sa harapan, diyan tayo pupunta. So ayan, di ba? Ang ganda ng straight dito dire-diretso yan. Nakakatakot nga lang kasi minsan may mga biglang tumatawid. Pero balita ko may mga nagkakarera daw dito Kasi naman ang ganda ng daan Paano ka hindi maaakit yan na
tumap speed lalo kung kargado yung motor mo, di ba? Turuan tayo sa tabi. Ang lakas ng hangin, salong-salo ko lahat. So sana hindi siya nagre-reflect sa audio natin. Sana gumagana yung mic mini natin. Chill na to, itong mga nakabike na to, mananawa na sila sa ano nito, panay straight. Ayun, ito yung Alphamart. Bili tayo ng ano, bili tayo ng inumin. Dito ako lagi nabili eh. Dito na tayo sa Pagsanhan Laguna. Lapit na tayo. Okay, nagpagas lang ako. 150. Ayan, full tank na naman. Yung 150 natin naka full tank. So ayan, may malaki truck. Let's go. Counterflow pa. Gago eh, di ba? Mantik pa, dadamay pa tayo. Sira ulo eh, no? Buti na lang. Ito CLA Town Center Mall, dito sa Pagsanhan. Papunta na tayo ng Santa Cruz. Tapos after na Santa Cruz, pila na. So bali sa highway tayo dadaan. Hindi tayo dadaan ng town proper ng Santa Cruz. So doon sa may Pakil, ang lakas ng ulan kanina. Hindi ko na na-video kasi nung nagkapote ako, nailagay ko na lahat sa underseat compartment ko, yung mga electronic na devices ko, like yung camera, yan. Tapos pagdating ng Paite, paglampas ng Paite, wala na uling ulan. Kaya tumigil ako dyan nung nagpagas ako. Tinanggal ko na yung kapote ko, tsaka tinupuy ko na ulit. Ito yung mga terminal ng bus dito pagpalabas ng Manila. Meron mga papuntang Cubao. Ito may arko ng Pagsanhan. We are officially in Santa Cruz, Laguna. Ito yung National Highway in Santa Cruz. Pag dinire-diretso mo, ito yung papuntang Pila, Victoria, Calauan, Los Baños, and so on. Pati mga paluwas ng Manila dito rin dumadaan hanggang Calamba, hanggang ma-reach nila yung tawag dito, expressway. Hindi ko na check kung anong oras na, pero didiretso muna ako Pila doon sa main na pakay ko. Bibisita ako kada tatay. Dito mabibilis talaga yung mga sasakyan dito. Kailangan nakakasabay ka. May Mustang sa likod natin. Sabayan natin itong Mustang. Joke lang. Ayan, Mustang na pala. Oh yeah, GT. Dati nung bata pa ako, etong area na to parang 2 lanes lang to, and then halos lahat yan mga ano pa, talahiban.
Ngayon, no, ang laki na ng pinagbago niya, di ba? May kinainan kami dito ng balbako eh, last time. Nasa na yun? Ay, lampas na kasi ito na yung sabungan eh, oh. Tapos ayan na yung mismong traffic light. Shoutout pala sa asawa ko para sa gloves na niregalo niya ng Pasko. Brand niya is 5. Nabili namin sa Motor World kasi nagkataon during that time butas na yung Tai Chi ko, so ayan, nagpabili ako sa kanya. Black and white 5. Ayan yung brand niya, 5. Kasya tayo. Nagawa nga natin sa Manila to, di ba? Kaso nga lang, mainit pala dito. Ayun, may bus. Makitago tayo dito. Mainit. Dito na tayo sa Bubukal. Bubukal, Santa Cruz, Laguna. Etong pakanan is papuntang Santa Cruz Town proper. Etong kaliwa, ito yung way papuntang Lidiw, Nagcarlan. Tapos etong diretso dun sa destination natin. Pila, Victoria, Palawan, Los Baños, Calamba. Going to Expressway San Pablo, straight din. Grabe na yung traffic dito, oh. Minsan maabot to dun sa may yung mall dyan. Minsan gumahaba ng ganun yung traffic dito. Hindi ko alam dahil ba sa traffic light. Hindi naman siguro, di ba? Weird lang eh. Ayan, oh. So itong area na to is Santa Cruz pa rin. Ang nakakasakop na barangay na is Gatid, Santa Cruz, Laguna. Ito, umaapaw din to. Bumabaha din dito pag sobrang lakas ng ulan or may sobrang daming ulan ng bagyo. Nung high school ako, na-stranded kami dito eh pag bumabaha. Tapos ito yung mall dito sa area namin, Sunstar Mall. Yan. Dito sa area na to ng Santa Cruz, wala pang dito, wala pang major mall na kagaya ng SM. Ewan ko kung bakit, ba't di siya napapasok ng SM? Ang laki pa naman ng potential kasi maraming dumadayo. Ito yung second mall dito, Metro Central. So just imagine, yung mga taga dun sa amin dito pa dumadayo para mag-mall, di ba? So yan, ito yung Gatid, Santa Cruz, Laguna. Tapos tong binabagtas natin yan, ang tawag dito ay Duhat, Barangay Duhat. Dito daw sa area na talaga may pag weekdays ay HPG yung nanguhuli. Kasi dito nahuli daw si Lance eh. Walang lisensya. Ayan pala eh. Ayan o, may police station kasi. Pero weird, di nila hinuhuli yung mga
o walang helmet, no? Salamat po. Ito na yung huling barangay ng Santa Cruz. Pagtawid natin dyan sa arko na yan, nandito na tayo sa Pila, Laguna. Ito barangay Bagong Pook. Yan, papasok dyan yung Pook. Pagkanan dyan sa loob na yan, alam ko ilang barangay pa yun nandyan sa loob niyan eh. Hindi ko lang memorize. Pero itong area na ito, Labuin na to. Yan, panipalayan din dito. Ito, tawag dito sa tulay na to, Tulay Bato. Hindi ko alam kung bakit. Yun yung alam namin pangalan niya dati. So, ayan, malapit na tayo. Uy, may bibingka. Makabili nga. Okay guys, dito yun. Okay, meron na ulit.